Speaking of EDSA pa rin, makakausap po natin sa punto po natin palatuntunan ng DPWH NCR Director sa plano pong EDSA Rehabilitation, si Director Lori Malaluan. Director Lori, kumusta na ho kayo? Magandang umaga po, ma'am. Umaga, Sir Orly, at sa inyong mga taga-subaybay. Mabuti naman po. Maraming salamat muli sa pagtanggap sa napakaagang tawag namin kasi nitong weekend na ulinigan na ho namin yung pag-isasagawang EDSA Rehabilitation. Ngayong buwan ito, magsisimula ngayong buwan na ito ng Marso. May petsa na ho ba tayong pinag-uusapan at pwede ba naming malaman ano pong ugnayan ng DPWH at MMDA at ilang mga traffic sector siguro na ilang mga LGU na maapektuhan dito kung sakasakaling mangyari o matuloy po ang EDSA Rehab, Ma'am Lori? Sa ngayon pong March 24 ay magsisimula po muna yung ating isang project or isang segment dito sa northbound po. Ito po yung mula Caloocan, Quezon City boundary hanggang Monumento Circle po. Ito po ang uumpisahan natin. Pagkatapos po nun ay pag naayos na po namin yung aming mga documents sa southbound lane ay susunod po nating uumpisahan ng southbound lane ng EDSA. So Cloverleaf po ito, Director? Cloverleaf papunta ng Monumento? Opo, yung northbound po. Okay. Ano pong segment? Yung nasa busway o doon po sa malapit sa bangketa? Ang gagawin po natin sa EDSA Rehab, uunahin po natin yung pong busway. Alright. Or bus lane. Ito po ang uunahin natin hanggang pong matapos natin papunta po dito sa ating bangketa. So hindi ito buong lane pala. Kahit pa paano meron mapapakinabangan pa rin. Yung nga lang, talagang tiyagaan at maghahati-hati sila sa natitirang 3 hanggang 4 na linya mula Cloverleaf hanggang Monumento, Director. Tama po yun. Okay. Pagkatapos po nito, southbound, hanggang pag sinabi kasing parang sector by sector, alam natin hindi segments yung by segments segment by po. segment, hindi naman talagang siguro mga 2 to 3 kilometers po yan. Tama po ba, Director? Bali, mag-uumpisa po itong project natin sa southbound mula Monumento po hanggang Pasay. Ito yung diretso. Opo, ito po yung diretso, pero ang sisimulan po muna natin, lane by lane po ang gagawin natin. Tatapusin natin yung isang lane bago po tayo lilipat. Kaya nga po, ganito din po, yung pong bus lane ang una po nating uumpisahan. Pero syempre po, may mga gaps ito na lalo na doon sa mga bus stations, lalagyan po ihuhuli po natin yung mga bus stations para naman po makapasok pa rin yung ating at least 2 buses sa bawat bus station at makasakay pa rin po ang ating mga commuting public sa mga buses. Oo. So ang mangyayari, i-adjust kanyo yung daraanan ng EDSA bus, ng bus na gumagamit ng EDSA busway? Opo, dito po sila dadaan sa may tabi po ng bus lane na lane. Pero pagdating po sa bus stations, ay may bukas po tayo doon. Bubuksan. Para po magiging parang lay-by at doon din po sila dadaan. Para po makasakay yung ating mga commuting public at yung safety po natin ay mas sigurado. Okay, sabagay, wala naman yata tumututol. Lahat naman tayo nangangailangan talaga ng pagsasaayos ng EDSA na pangunahing lansangan po sa Metro Manila dahil mahirap naman yung tuwing may uulan, tuwing babaha, ay nabubutas ang kalsada tapos papatsihan ng asfalto and after several months, masisira na naman yung asfalto. Ang masaklap lang ho kasi niya, pag inaspaltohan po yan, minsan hindi pantay yung kalsada, kaya pati mga sasakyan, mga motorista nagre-reklamo pag nagkakaroon talaga ng patsi-patsing rehabilitation sa EDSA. Tatagal po ng ilang buwan po dito, Director, ang EDSA Rehab? Yung pong northbound ay inaasahan po natin na magsisimula ng bago magkatapusan ng Marso hanggang po mga September, October, around 6 months po. At yung pong ating southbound, kasi po ang aming pinopost dito ay sabay-sabay pong magtatrabaho bawat lane, yung ating mga contractors. Inaasahan po nating matatapos ang kabuuan ng EDSA 1.5 years po.
Matagal-tagal ito. Southbound po, southbound yun. Okay. Meron na ho bang adjust? Sa tingin nyo, kailangan mo ng adjustment daw sa MRT o LRT para naman at least hindi hirap yung mga mabibitin sa pagsakay sa public transport dahil traffic? May balita ho ba tayo doon? Inaasahan po natin na makakatulong siyempre ang MRT po at LRT sa mga iba po nating mananakay sa ating mga at sa mga dumadaan sa EDSA. Ang gagawin po kasi natin pati po yung ating mga sa tulong po ng MMDA ng LGU, ganoon na rin po ang DOTR ay ayusin po natin ang traffic management at kung kailangan pong mag-adjust tayo habang ginagawa ang project, ay gagawin po natin upang mabawasan o ma-minimize ang impact ng traffic po along EDSA. Alright. May mga nagsasuggest kagad dito eh. Hindi ko lang alam kung pwede ito. Sa bagay, wala namang nakikitang mga tumatawid na, wala namang nakikitang kawod na tumatawid ang EDSA. Pero magkagayon man, pwede kayang isama sa plano na mga kawod ng kuryente sa kahabaan ng EDSA ay underground, isabay sa paghuhukay. Pwede kaya yung ganun, Director? Nakipag-coordinate na po kami sa mga utilities, telcos, tulad ng Meralco, mga water lines po natin at saka yung mga PLDT, Globe, Smart, na kung ano man po ang pagsasaayos na gagawin nila ay isabay na po sa aming paghuhukay. Para isang hukay na Isasabay lang. po nila sa lahat ng aayusin nila at kung kailangan po i-relocate kasi po sa bandang bike lane or bangketa ay maglalagay po tayo ng additional drainage. Isang tanong na lang ito dahil marami actually lalo na sa traffic plan pero mas maganda siguro ay sa MMDA natin ito i-coordinate Director pero kung sakasakali raw na matapos ang rehabilitation, you think it's about time na malimitahan na rin po yung bigat ng mga sasakyan na dumaraan dyan sa kabaan ng EDSA para hindi yung maya-maya patsi tayo ng patsi dahil may mga overloaded. Naku, naalala ko yung tulay sa Isabela. Sobrang bigat ng mga sasakyan na hindi naman dapat ganun kabigat. Nagiging sanhi yun ng pagkasira ng mga lansangan o ilang mga infrastructure ho natin, Director. You think pwede yung gawin after this EDSA rehabilitation dyan sa kahabaan ng EDSA? Pwedeng maipatupad iyan? Kasama po sa pinag-aaralan niyan dahil nga po ang isang sanhi ng early deterioration ng ating mga roads po ay yung overloading. Pati yung mga dumara ng pinahintulutan siguro yung nag-deliver ng mga produktong petrolyo, limitahan na rin po ang laki. Ano po? Pag-uusapan po natin yan with MMDA at ilan pong stakeholders tulad ng LGU. Alright. Director, maraming salamat po muna pansamantala at sa mga katanungan dahil kinakailangan mahanda natin ating mga motorista magkakwentuhan, magkabalitan po ni Director Lori. Again, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Ang DPWH NCR Director, si Director Lori Malaluan, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.